Kumusta po ulit sa lahat? Ako po ulit si Jepok, isa po akong refrigeration and air conditioning mechanic. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, make subscribe po. At yun, simulan na natin para hindi masyado mahaba. May nag-comment lang sa ating YouTube at doon sa isang YouTube natin na ginawa ko yung kailangan ba na mag fan mode muna bago mag cool mode sa mga window type aircon. Tapos tinanong niya rin sa part na yun, lagyan natin dito yung tanong niya. Shout out sa'yo. Maraming salamat sa tanong mo at sana marami ulit matulungan tong video natin. So, ang tanong lang naman ay, ang ginawa ko na lang topic pala ay paano mag-on ang split type aircon, non-inverter at inverter. Kailangan ba na mag-fan mode muna? So, yun lang, ganun kasimple yung tanong at napakikli lang ulit nito. Sana tapusin nyo. Ang sagot ko po doon ay hindi na natin kailangan mag-fan mode bago mag-cool mode. Bakit? Dahil meron na po yung automatic time delay na nasa loob ng PCB o printed circuit board natin dun sa pinaka-electronics natin, electronic board. So, yun yung pinakasagot ko. Meron na siyang automatic nun at hindi na natin kailangan i-fan mode. Bakit nga ba daw sabi nila na kailangan mag-fan mode muna bago mag-cool mode? Naglagay po ako dito ng tatlong kadalasan ko naririnig kung bakit. Para daw hindi mabigla ang aircon. Para number 2, para hindi mabilis masira ang aircon. Number 3 naman na nilagay ko rito, ito lang yung mga tumatak sa isip ko na mga madalas sinasabi sa akin ng mga customer at ng ibang tao para hindi malakas sa kuryente. So ito pong tatlong ito ay hindi totoo para sa akin po base sa pag-aaral ko at sa aking experience. Kumbaga yung actual. So unahin natin to para hindi malakas sa kuryente. Wala pong katotohanan yan dahil nga meron na siyang time delay for safety. At automatic na siyang mag-on yung compressor niya. Depende na yan. May sarili na yan time delay. At hindi rin talaga yun makaka-apekto doon sa pagtaas ng kuryente. Ang makaka-apekto lang po sa pagtaas ng kuryente natin kung halimbawa madumi na, ganyan, mga case scenario, madumi na yung aircon nyo. Pero ang isa pang factor ay yung ambient temperature. So halimbawa, pansin natin sa nung tag-init o nung summer, sobrang taas ng mga kuryente natin, di ba? Tapos ngayon, medyo bumababa na ulit. Siyempre, mga nagpalinis din karamihan sa atin noong summer. Kasi nga, mainit. So, hindi na kinakaya dahil sobrang init. Baka masyadong lumayo na ako sa topic. Pero, to summarize lang, halimbawa, sobrang init ng kwarto. Ang pwede nyo na lang gawin ay, halimbawa, buksan nyo yung mga bintana nyo at yung pinto. Tapos, tsaka nyo palabasin yung mainit na hangin. Maglagay kayo ng ventilador, buksan nyo yung ventilador nyo, palabasin nyo yung mainit na hangin. Tapos pagka kung meron kayong temperature, mas maganda, thermometer, mas maganda para ma-check nyo kung talaga nga bang bumaba na yung temperature. So pag medyo mababa na, tsaka nyo buksan yung aircon nyo, tapos sara nyo na yung bintana at mga pinto nyo. Sa ganung paraan, medyo mas bababa na siya sa konsumo dahil yung total heat load sa ating kwarto ay mababa na. So hindi na gaano mahihirapan yung compressor natin. Gayunpaman, hindi siya makaka-apekto sa paglakas ng kuryente. Para hindi mabilis masira ang aircon, hindi rin totoo kasi nga pag inon mo o aandar yung fan, aandar yung compressor, ganun pa rin eh. So walang katotohanan to. Para hindi mabigla, so halos parehas siya. Halos parehas yung 1 and 2 para hindi mabigla. Wala namang mabibigla sa aircon. So aandar yung fan, aandar yung compressor. So ganun pa rin. So ipaliwanag ko lang din ng mabilis sa tingin ko kung bakit nabuo iyang paniniwala na yan. Dati kasi, yung mga sinaunang aircon, no? Yung mga non-inverter, so, syempre yan, yung mga matitibay. Yung mga non-inverter na sabihin natin mga window type, meron yan nakasulat na wait 3 minutes before restarting. Wait 3 minutes before restarting. Restarting, ibig sabihin, halimbawa, binuksan nyo, umaandar, tapos pinatay nyo, naisip nyo, wala pang 1 minute, ay, buksan natin kasi baka mainitan si ganito. Pinatay nyo, binuksan nyo ulit. Hindi pwede yun doon sa mga non-inverter noon. Kasi wala naman yung mga time delay. So, automatic yan. Papaandarin niya. Pipilitin niya yung compressor na umandar. Kahit na hindi pa equalize yung freon o refrigerant doon sa loob ng ating air conditioning unit. So, medyo technical yung paliwanag na yun. Pero, para mas madaling yung maintindihan, kasi pag binuksan nyo dati pag binuksan nyo kaagad yung aircon nyo nang wala pang 3 minutes ay hindi pa equalize yung refrigerant sa loob ng aircon, may hirapan ng ating compressor. Therefore,
pwedeng masira, pwedeng tumaas ang kuryente, magka-problema yung overload protector ng ating aircon. So yun lang naman. At isa pa, tip ko rin dun sa mga baka meron pa mga sinaunang aircon o yung mga old model na which is matitibay. Pag magpapalit kayo ng setting, thermostat, binaba nyo, tapos naisipan nyo itaas ulit, wag. Magantay po kayo ng 3 minutes. Dahil parang ganun din po yun. Parang pinatay nyo lang din ulit yung aircon nyo, tapos binuksan nyo. Yun, tsaka kaya sila naglagay nito, automatic time delay for safety, para halimbawa, nag-brown out. Di ba merong mga ganyang instances, minsan nag-brown out. Wala pang 1 minute, bigla, magkakaroon ulit ng kuryente. Kaya sila naglagay niyan para safety. Tsaka para dun sa mga makukulit o dun sa mga bigla o hindi naman siguro sinasadya biglang nai-off, nai-on para hindi masira ang ating aircon. So automatic na siya, meron na yung safety, no need na tayong mag-fan mode, kahit cool mode na kagad, okay lang. Sana nakatulong, maraming salamat po, ingat po sa lahat, God bless. May like po, may share, may subscribe.